Nakahanap ng katapat ang spoiled at mataray na si Tanya sa katauhan ng bago nilang driver, si Miguel. Ni hindi siya pinangingilagan nito, sa halip, he seemed intent on irritating her. At ang higit na kinaasaran niya ay ang katotohanan ng attracted siya rito. Pero hindi niya maaring sundan ang puso. Siya na malapit ng maging doktor, papatol sa isang driver? Never. Ayaw niya mapagtawanan. Kaya para pagtakpan ang damdamin, sinungitan niya, ipinahiya at inapi-api si Miguel until she discovered na mas mayaman pala ito sa kanila. Na-kick out ka na naman sa school niyo? Nanilisik ang mga matang tanong ni Mr. Perez sa anak. Nakahiga sa sofang pinagagalitan habang nakatakip ang throw pillow sa mukha nito. Si Miguel, 23 years old, gwapo, makisig, moreno, matangkad pero irresponsable at pulos sakit na ulon dala sa mga magulang. Umabot na siya sa nasabing edad ay hindi pa rin siya nakakatapos ng pag-aaral. Hindi naman siya bobo, kung hindi mahilig sa barkada at gimmicks. Miguel! Namamaos ng tinig ni Mr. Perez, samantalang asawa nito'y paimpit lamang na umiiyak sa isang tabi. Bumangon ka dyan at kinakausap kita. Hindi ka na nahihiya sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Ang tanda-tanda mo na, undergraduate ka pa rin. Tigilan niyo na nga ako, Papa. Padabog na inihagis ni Miguel ang throw pillow sa kabilang sofa. Pagkuway, bumangon at naupo na lamang. Kasalanan ko ba kung napag-iinitan ako sa mga eskwelahang pinapasukan ko? Balik singhal niya. Paanong hindi? Isang araw ka lang yata kung pumasok sa isang linggo. Your professor told me na palagi kang may ginagawang kalokohan sa mga kaklase mo. And not only that, lagi ka daw tulog during class hours. That's not true. Sinungaling. Namumula na si Mr. Perez sa galit. Tumayo na si Mrs. Perez upang awatin ang asawa, subalit ayaw nitong tumigil. Wala ka nang ginawa kung hindi ang bigyan kami ng kahihiyan. Bakit ba ako nalang palagi niyo nakikita? Wala na akong ginawang mabuti sa inyo. Dahil ikaw lang hindi ko madisiplina among my children. If you can't stand my rules in this house, you can leave. Lumayas ka kung gusto mo. Manuel, awat ni Mrs. Perez. No ma, ani Mr. Perez. Kailangan kong disiplinahin ang batang ito. If that's what you want, edi sige. Tumayo siya at tinampot ang kanyang jacket. Kaya kong mabuhay nang wala kayo, Papa. Malakas ang loob niya sabi bago mabilis na tumalikod. Miguel, come back here, tawag ni Mr. Perez. Iho, nabigla lang ang papa mo. Habol ni Mrs. Perez, subalit tila walang narinig na. Tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay si Miguel. Gusto kitang pagbigyan pare, pero hindi papayag sino mommy at daddy na dito ka tumira, sabi ni Rafi, isa sa mga kaibigan ni Miguel. Ibabalik at ibabalik ka nila sa inyo. Ayoko na umuwi sa amin. Mahina niya tugon habang nakahiga sa kama ng kaibigan. Mapapahiya ako sa papa. Nakapagbitiw na ako ng salita. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ng papa mo. Lilipas din ang galit noon. Ayoko mag-almusal ng sermon araw-araw pare. Subukan mo kaya kina Arnold. Panglima ka na sa nilipatan ko, Rafi. And all of you said the same thing. Na ibang subukan kong hinga ng tulong. I'm really sorry pare. Wala nang ibang alam na lapitan si Miguel, siya man ay nabigla sa agarang desisyon. Saan siya pupunta ngayon? Natagpuan ni Miguel ang sariling naglalakad sa kahabaan ng Ayala Avenue. Maghahanap siya ng trabaho kahit alam niyang walang katiyakan kung may tatanggap sa kanya. Wala siyang natapos, wala ni anumang experience at nasanay siya sa maginhawang pamumuhay. Anong klase ng trabahong kaya niyang pasukan? Napahinto siya sa harapan ng isang malaking building na kinaroroonan ng kumpanya ng kanyang ninong. Naisip niyang marahil ay matutulungan siya nito. It's good to see you, Miguel. Salubong ng ninong ni Miguel sa kanya pagkapasok niya sa opisina nito. I need your help, ninong. Diretso na sabi. Kailangan ko ng trabaho. I can help you. Sandali, maupo ka na muna dyan at may importante lang akong tatawagan. Then we'll talk, okay? Isang tangong puno ng pag-asa ang tinugon niya rito. Dinampot na lalaking cellular phone at tumungo ito sa may bintana. Maluwang ang kwarto. Inakala ng matanda na hindi na maririnig ni Miguel ang mga sasabihin nito sa kausap. Subalit kahit pabulong ay abot yon hanggang sa tenga ng inaanak. Compadre, your son is here. Balita ng lalaki sa kausap nito sa kabilang linya. Ano bang dapat kong gawin? Pumormal si Miguel at napailing. Naisip niyang marahil ay nasabihan na ng kanyang ama
ang lahat ng mga kakilala nila tungkol sa ginawa niyang paglalayas. Hindi na niya hinintay na matapos ang pag-uusap ng mga to. Kaagad na siyang umalis. Lulugulugong naglakad na naman siya sa kalye na walang tiyak na patutunguhan. Gusto na niyang pagsisihan ang ginawa. Gusto na niyang bumalik sa kanila at bahala na kung anong mangyayari. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may sumigaw ng malakas. Snatcher! Isang lalaking kakalabas lamang mula sa bangkong inagawan ng attache case ng isang magnanakaw. Sa direksyon ni Miguel patungo ang magnanakaw. May kumislap na ideya sa kanyang utak na nasa tapat na niyang snatcher ay pinati niya ito. Nabitawan nito ang attache case. Mabilis na bumunot ng balisong ang lalaki at kaagad na inumang yun sa kanya. Nahagip siya sa balikat pero hindi siya nasiraan ng loob. Nilabanan niya ito hanggang sa maagaw niya ang patalim. Kumaripas kaagad ng takbo ang magnanakaw. Sapu ang dugo ang balikat na dinampot niyang attache case ng sustong makalapit sa kanyang may-ari nito. Salamat iho. Are you okay? Dadalhin kita sa malapit na ospital. Wag na ho, tugon niya sabay abot dito na attache case. Sa tingin niya ay nasa late 40s na lalaki. Mababaw lamang to. Kung ganun ay sumama ka na lamang sa akin sa bahay at nang magamot ang sugat mo. Malapit lamang dito ang tinitirhan ko. Kumislap ang kanyang mga mata at kaagad na nabuhayan ang loob. Maaring ang lalaki na makakatulong sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki nang lula na sila ng pajero nito. Naka-uniformeng puti ang driver nito katulad ng sa kanila. Aktibong utak niya sa mga pagkakataong ganoon. Tugon niya. Miga Baldon. Nakatali sa balikat niyang kanyang panyo upang bahagyang mapigil ang pagdurugo ng kanyang sugat. Well, Mig, I'm Antonio Montalibano. Salamat na lamang at may mga taong katulad mo. Napakaswerte ng mga magulang mo. Nakangiting sabi nito. Napalunok siya. Taga saan ka? Muling tanong nito. Tiga Tondo ho ako. Pero huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako isa sa mga siga doon. Tumango-tango ito. Wala naman sa mukha mong gagawa ng masama iho at dapat pa ba akong mangamba? Tinulungan mo ko. Malaking halagang mawawala sa akin kung nagkataon. Teka, sa Ayala ka ba nagtatrabaho? Hindi ho. Naghahanap pa lang ho ako ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin dahil wala akong natapos. Hanggang high school lang ho ako dahil yun lang ang kaya ng mga magulang ko. Pagsisinungaling niya. Sayang, iiling-iling na sabi nito. Magandang lalaki ka pa naman at saka palang napansin ni Miguel na mamahalin pa rin ang mga kasuotan niya. Pinagpapasalamat niya na naka-t-shirt lang siya at jeans na nakatago pa ang brand name. Nasa isang kilalang subdivision ng malaking bahay ni Mr. Montalibano. Mas malaki pa rin ang bahay ni na Miguel at alam niyang mas mayaman ang kanyang mga magulang sa lalaki pero sa kasalukuyan ay batid niyang walang kahulugan iyon. Tanya! Tanya! Pagtawag ni Mr. Montalibano nang makapasok na sila ng bahay. Maluwang ang sala ngunit kulang yan sa ayos at luma ng mga kasangkapang naruroon. Nakasabit sa dingding ang portrait ng isang babae. That's my wife, sabi ni Mr. Montalibano nang mapansin na katutok ang paningin niya sa larawan. Pero matagal na siyang yumao, may 6 na taon na. Bago pa siya nakapagsalita ay may pumapanaog ng dalaga sa hagdanan. Si Tanya Montalibano, kaisa-isang anak ni Mr. Montalibano. Magandang dalaga, makinis ang kutis, maputi, lampas balikat ang buhok at may 5'6" ang taas. Hi Dad! Malambing na bati ni Tanya nang makababa na to. Humalik ito sa pisngi ng ama. Do I know him? Tanong nito habang nakatingin kay Miguel. Saka ka na magtanong. Tugon ni Mr. Montalibano. For now, you get your first aid kit para magamot ang sugat niya. Oh! Nito na noon lang napansin ang dugo sa balikat ng binata. Dali-dali itong pumanhik sa itaas. Siyang kaisa-isa kong anak, nakangiting sabi ni Mr. Montalibano. Malapit na maging doktor yon, may pagmamalaking sabi nito. Parang nanliit si Miguel sa narinig. Kung gayon, si Mr. Montalibano ang totoong maswerte sa anak nito, naisip niya. Ang pakiramdam niya ay naka-love at first sight siya sa dalaga. Ang ganda nito at matalino pa. Come to think of it, iho, muling sabi ni Mr. Montalibano. Kailangan niya ng driver. Marunong ka bang magmaneho? Oho, mabilis niyang tugon. Well then, may trabaho ka na, nakangiting sabi nito. I don't know how to thank you, Mr. Montalibano. Sa kabiglaan ay sagot niya, pagkuway bigla siya natigilan. Kunwari natawa siya. Okay ho ba yung English ko? Perfect, natatawang pakli ng lalaki. Ano Dad? Pakiulit nga. Siya? Driver ko? Napadinang dampi ni Tanya ng cotton na may alcohol kay Miguel. Aray, nakangiwing sabi ng binata. Don't you need a driver, anak?
Nakangiting tanong ni Mr. Montelibano. Napabuntong hininga si Tanya at saka iiling-iling na sinapo ng palad ang noo. My goodness, driver lang palang pinag-aaksayahan ko ng panahon. Ay nako daddy, tumigil to sa ginagawa at saka na tumayo. Kayo na lang gumamot na sugat niya no, wala akong panahon sa ganyang klaseng mga tao. Bubulong-bulong na tumalikod na to. Napatunga nga si Miguel sa ginawa ng dalaga. Pasensya na lang po kay Tanya iho, ani Mr. Montelibano. Ganyan siyang pinalaki ng mommy niya. Medyo may pagkasuplada. Pero babait din niya sa'yo, I assure you that. Okay lang ho yun sir, mahina niyang tugon. Sanay na ako sa mga katulad niya. Ang totoo, hindi niya matanggap ang ginawa ng dalaga. Ni minsan wala pang bumabastos sa kanya ng ganoon. Habulin siya ng mga babae. Isang Tanya Montelibano lang palang yayapak sa kanya. Kung sa bagay, ano bang alam nito sa buhay niya? Mukhang matatagalan ako sa bahay na ito, sabi niya sa isip. Nang muling pumanaog si Tanya ay nakaputing uniform na ito at may bitbit ni isang clutch bag. Inabot na naman ng katamaran na nahiga si Miguel sa sofa. Sinabi naman ni Mr. Montelibano sa kanya na magpahinga na muna siya doon habang pinapaayos ang kanyang magigisilid sa isa sa mga katulong. Hoy! Nakapamewang na bulyaw ni Tanya na nakatayo sa may hagdanan. Iminulit ni Miguel ang mga mata at bumali ng tingin sa dalaga. Papasok ako, sabi nito. Tumayo ka na riyan at ilabas mo ng kotse. Ano? Anong ano? Hindi ba't driver na kita? Taas kili na sabi nito. Siya'y pagdating ni Mr. Montelibano. Iha, hindi pwedeng simig ngayon. Ipapahatid na lang kita kay Alfonso. Dad, may lakad kami mamaya ni Cathy. Okay na naman na sugat ko sir, baling ni Miguel sa lalaki. May benda ng gauze-pad ang sugat niya. Pwede na ho ako magmaneho. Sigurado ka ba iho? Oho, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Nakangiting tumango siya. Inihagis ni Tanya ang bag kay Miguel. Oh, dalhin mo yan. Pagkuway mabibilis ang hakbang na tinungo nitong garahe. Maya may bumalik din to kagad at tumalik sa pisngi na ama. Bye dad, I'll see you later iha. Ani Mr. Montelibano. Lakasan mong aircon, naiinitan ako. Utos ni Tanya na nasa kotse na sila. Nakahay na. Matigas ang boses na tugon ni Miguel. Nakashade si Tanya. Hindi alam ni Miguel na mataman siyang pinagmamasdan nito mula sa likuran ng sasakyan. Napapahanga rin ito sa makisig na pangangatawan at maayos na pananamit ng binata. Alam mo na ba kung saan tayo pupunta? Mataray na tanong ng dalaga pagdaka. Wala ka pang sinasabi. Bakit hindi ka nagtatanong? Naghihintay lamang ako sa sasabihin mo, Tanya. Tatawa-tawang sagot niya. Wala kang karapatang tawagin akong Tanya. Lumakas ang boses nito. Ma'am o senyoritang dapat mong itawag sa akin. O sige na, ma'am na kung ma'am. Natatawang napapailing si Miguel sa asal ng dalaga. Sa tingin niya masyado itong mata pobre, marahil kung hindi nito nalaman na papasok siyang driver, baka hindi ganun ang trato nito sa kanya. Iba talagang ugali ng galing sa may sinasabing pamilya. Sa kaso naman niya hindi siya naging ganoon kahit minsan. Totoong mabarkada siya tamad mang-aral pero hindi siya mata pobre. Maayos ang pakikitungo niya sa mga katulong nila sa bahay. Iliko mo sa Corinthian Gardens, anita niya. Yes ma'am. Ganyan nga, matuto ka. Face me nitong sabi. Bumusina ng malakas si Miguel sa harapan ng bahay na tinuro ni Tanya. Lumabas kaagad mula sa bahay ang isang babaeng maganda rin, subalit hindi katangkaran. Si Cathy, ang best friend ni Tanya. Dali-dali itong sumakay at ginawaran ng halikang kaibigan. You're late, nakangiting sabi nito. Hay nako, si Dad kasi. Tumingin kay Miguel ang dalaga. Nahihirapan daw siyang maghanap ng driver kahit kung saan-saan na lang pumulot. Saka pa lang siya napansin ni Cathy. Aha, may bagong driver ka na nga. Pero, tinitigan siya nito ng matagal pagkuway bumaling sa kaibigan. Driver ba siya o ano? Driver, madiin sabi ni Tanya. Totoo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Uupo ba ako dito sa likod kung hindi ko siya driver? Hindi siya mukhang driver. Pabulong na sabi ni Cathy at saka pinakawalan ng isang pilang ngiti. Alam mo mukha siyang boyfriend mo. Ang gwapo niya Tanya. Lumalandi ka na naman, driver lang yan, ano ka ba? Dinig yun ni Miguel at napangiti siya. Lumabas ang kanyang mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Kitang-kita ni Cathy ngiti niya sa rearview mirror ng kotse at lalo tong kinilig. Ay, ang gwapo talaga, anito, kinurot to sa tagiliran ni Tanya. Kuya, nasan ka na? Tanong ni Bill.
Nakababatang kapatid ni Miguel, 19 years old pa lamang ito. Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo, sagot ni Miguel na nakatayo sa isang tindahan at nakikigamit ng payphone. Don't worry, Mom and Dad went out, sagot ni Bill, excited to sa mga ibabalita niya. Sa kanilang magkakapatid siya ang close dito. Listen, okay? I want you to bring me some clothes. Isama mo na mga luma kong damit. Hihintayin kita sa first floor lobby ng Medical Arts Building sa St. Luke's. Hurry up, okay? Yeah, kuya. May ilang bagay pa siyang binilin kay Bill. Matinik ang kanyang kapatid at alam niyang marunong tong gumawa ng sariling paraan. Naupo si Miguel sa may drugstore. Doon niya ipinasyang hintayin si Bill. Matagal pa naman bago lumabas si Tanya dahil 8 hours ang internship duty nito sa emergency room ng St. Luke's. Hindi nang tagal at dumating si Bill. Hinihingal pa ito sa pagod habang bit-bit-bit ang mga bag na kinalalagyan ng mga gamit ni Miguel. Napangiti ito na makita siya. Kuya! Binaba kagad itong bitbit at naupo sa kanyang tabi. Nagyakap ang magkapatid. Thanks, Bill, Anya. Hinahanap kanina mama at papa, balita ni Bill. Ang narinig ko i-announce pa nila sa newspaper at TV na wawala ka. Hindi nila gagawin yun, pakli niya. Mapapahiya lang sila. Kuya, kailan ka ba uuwi? Bahala na. Saan ka nakatira? Saka ako nasasabihin sa'yo, huwag ka mag-alala at nasa mabuti akong kalagayan. Kuya, tatawag ka sa akin ha? Oo. Hindi napansin ni Bill ang sugat niya sa balikat dahil natatapat yun sa suot niyang jacket. Gabi na sila nakabalik sa mansyon ng mga Montalibano dahil may pinuntahan pa si Tanya at Cathy pagkagaling ng mga to sa ospital. Pag-ibis pa lamang ng sasakyan ay nagdadabog na si Tanya. Dad! Dad! Tawag kagad dito sa ama nang makapasok ng bahay. Nadat na nitong amang may kausap sa telepono. Dad, I don't want that Mig to be my driver anymore. Panay ang kumpas ng kamay ni Mr. Montalibano upang ipahiwating na may kausap ito sa telepono. Pabagsak na naupo si Tanya sa sofa sabay halukip-kip. Saka pa lamang pumasok si Miguel. Naupo siya sa katapat na sofa. Lumayas ka sa harapan ko kung hindi babatuhin kita ng tropilo. Bulaw ng dalaga sa kanya. Ano bang problema niyo, ma'am? Kunot noong tanong niya. Napaupo lang ako dito nang gagalaitin na kayo sa galit. Pagkababa ni Mr. Montalibano sa telepono nilapitan nitong anak at naupo sa tabi nito. How was your day, Iha? Dad, palitan yung driver ko, maring sabi ng dalaga. Why? What's wrong with Mig? Mamamatay ako sa kanya. Ang bilis-bilis niyang magpatakbo. Napangiti si Miguel. Gayon din si Mr. Montalibano. Totoo ba yun, Mig? Pagkuway tanong nito. Hindi ho, masyado pa nga akong mabagal. Anong mabagal? Singhal ni Tanya. Halos nakakapit na ako sa sandalan ng upuan dahil sa bilis ng pagpapatakbo mo. Natawa si Mr. Montalibano, napapailing. Alam nitong exaggerated lang magsalita si Tanya dahil halatang may inis ito sa binata at nasanay itong nasusunod ang lahat ng gusto. Tanya, mabait at matapang si Mig. Hindi ka lang niya may pagmamaneho, matutulungan ka rin niya sa mga lakad mo at may pagtatanggol ka niya. But Dad! Sige na Mig, binalingan na ni Mr. Montalibano si Miguel. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ituturo yun sa'yo ni Maya. Kukunin ko lang ho yung mga gamit ko sa kotse, sir. Parang gusto niyang tumawa sa nakitang reaksyon ng dalaga sa desisyon ng ama nito. Halatang nanggigigil ito sa inis sa kanya. Nang gabing ibagsak ni Miguel ang katawan sa kamay hindi niya maiwasan ang mag-isip. Maayos at maluwag ang kwartong binigay sa kanya ni Mr. Montalibano. Sa katunayan, alam niyang guest room yun. Wala naman daw gumagamit nun kaya binigay sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kabait ang matanda sa kanya. Ibang-iba ito kay Tanya. Oh, nasan ang gwapo mong driver? Tanong ni Cathy kay Tanya. Nag-uusap ang magkaibigan sa telepono. Nakaupo sa kama si Tanya at nakasandal sa headboard. Nakapantulog na siya. Alam mo ba kung saan pinatulog ni Papa? Sa guest room, Cathy. Pagbabalita niya. Hindi na ako magtataka kung isang araw nalaman kong inampon na siya ng Papa. How exciting naman, napapalatak na sabi nito. Nasa guest room siya? E di magkalapit ang mga kwarto nyo. Kung ano man yung nasa isip mo, forget it. Driver lang siya, no? No way. Baka naman kunwarian lang yung galit mo, pero deep inside. Tudyo nito. Excuse me? Natatawang nagpaalam na si Kat at dumating na raw ang mommy nito. Ibinaba ni Tanya ang telepono, nag-iisip na papailing. Tama si Cathy. Pag-amin niya sa sarili. Tinatakpan lang niya ng galit ang totoong damdamin niya. Paano niya sasabihin para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang una niyang makita si Miguel?
Malilimutan ba niyang maamo nitong mukha pero anong mapapala niya sa isang driver? Pagtatawanan lamang siya ng mga kakilala at kaibigan nila. Isang doktorang Montelibano ang pumatol sa isang hamak na driver? Hindi yata niya nakakayang tanggapin yun. Hindi pa naman siya naubusan ng mayaman at gwapong manliligaw kahit na wala pa siyang maibigan sa mga to. Kailangang ipagsawalang bahala niyang malakas na dating ni Miguel sa kanya. Nagbabasa ng dyaryo ang ama ni Tanya nang mababaan ito ni Miguel kinabukasan. Nasa harap ito ng hapagkainan at umiinom ng kape. "O iho, gising ka na pala." Nakangiting sabi ni Mr. Montelibano. "Halika, saluhan mo na ako dito. May nakahanda ng almusal si Maya. Kape lang kasi iniinom ko tuwing umaga." Walang kiyemeng naupo si Miguel sa harapan nito. Hindi na rin siya nahiyang kumain habang nakamasid dito. "Kamustang tulog mo?" tanong nito. "Hindi ka ba nanibago?" Ngumunguya pa siya ng sumagot. "Okay lang ho, kahit medyo matigas ang kama. Sanay ho kasi ako sa malambot." Bigla siya natigilan at napakagatlabi. "Ano ika mo iho?" Ang sabi ko'y ang sarap-sarap nga ng tulog ko. Okay na okay ho rito sa inyo. Nakakahiya nga ho kasi dun niyo pa ako pinatulog sa magandang kwarto. Hindi ho kaya mainggit sa akin ng iba niyong mga kasama dito?" "No, no iho. Wala kang dapat alalahanin." Tumunog ang beeper ni Mr. Montalbano. Katulad ng ama ni Miguel, isang successful na negosyanteng lalaki. Pagkabasa nito ng message sa beeper ay tumayo na to. "I have to go," sabi nito. "Sabihin mo na lang kay Maya kung may kailangan ka pa. And take good care of my daughter." "Yes, sir." Nagmamadali nang umalis ang lalaki. Pumasok si Maya mula sa kusina dalang isang baso ng juice. "O ayan, pinagtimpla kita ng juice," nakangiting sabi nito. Naipakilala na ito sa kanya ni Mr. Montalbano na nakaraang gabi. "Mukhang mabibiyayaan ka ng grasya ni Sir Anton. Pero alam mo, talagang mabait yun, hindi katulad ng anak niya. Mabutit na papagpasensyahan mo," ngumiti si Maya. Sa tansya ni Miguel ay 30 years old pa lamang ito. "Pinalalabas ko na lang sa kabilang tenga mga sinasabi niya." Napailing siya. "Hindi uubra sa akin yung mga ganyan, Maya. Sa bagay, gwapo ka, kayang-kaya mo paibigin si Tanya. Alam mo mukha kang mayaman, siguro mayaman ka no? Stowaway ka ba?" Natawa siya. Akmang sasagot siya nang makitang paparating si Tanya. Sambakol na mukha ang ibinungad nito bago umupo sa harap ng hapagkainan. "Baka pwede na kayong umalis," mataray nitong sabi. "Good morning, Tanya." Nakangiting bati ni Miguel na may kasamang pangiinis ang tono. "Anong kinaganda ng umaga? Makita lang kita'y nabubwisit na ako." "Ikaw rin, tatanda ka kagad kapag lagi mo pinapair lang init ng ulo mo," sabi niya. "Lalo kang papangit niyan." "Abat?" Napika si Tanya, hindi matanggap ang huling sinabi ng binata. "Ang kapal ng mukha mong magsabi niyan. Akala mo ba gwapo ka? Hindi ba, Maya?" Baling niya sa katulong. "Talagang gwapo ka, Mig," nakangiting tugon nito. Padabog na tumayo si Tanya. "Palibhasa'y walang taste," sabi nito at saka sila binirahan ng alis. "Stay cool, Tanya," pahabol na sabi niya. Lumingon, ngunit tumirap lamang ang dalaga sa kanya. Napahagalpak siya ng tawa at sinabayan pa yun ni Maya. Natatawa pa rin si Miguel nang bumalik sa kanyang kwarto. Pinagmasdan niya sarili sa harap ng salamin. Noon lang niya napansing mahaba ng kanyang buhok. Tumayo siya upang sa pagkakaupo sa tokador at sumilip sa bintana. Nasa tabi ng swimming pool si Tanya at binibilad ang katawan sa araw. Napalunok siya. Pang beauty queen ang dating ng dalaga. Ang ganda ng hubog ng katawan nito. Parang hindi siya makakatiis na panoorin lamang ito. Bigla nang niya alalang naiwan niyang girlfriend, si Annie. Baka sa mga sandaling iyon ay hinahanap pa rin siya nito. Katawaan lamang ng barkada kaya niya ito pinatulan. Sa pagkakatitik kay Tanya ay may naisip na naman siyang kalokohan. Kumuha siya ng swimming trunks at sinuot yon. "Tignan natin kung hindi lumubang mga mata mo kapag nakita mong katawan ko." Usal niya sa sarili habang tinutungo swimming pool. Biglang tinaas ni Tanya ang suot na shades na makitang papalapit si Miguel. Napalunok ito. Kitang-kita sa mga mata nitong paghanga. "Hi, Tanya," bati niya. Nang mulang dalaga, tinago nitong pagkapahiya sa pamamagitan ng pagtataray. "Ang kapal talaga ng mukha nito," parinig nito. "Hoy, hoy, hoy! Hindi ka pwedeng maligo dito at baka umasim ang tubig. Wala pang maglilinis nito. Pati tubig pinagdadamot mo pa," sabi niya bago nag-dive sa pool. Lalo nang galaiti sa galit si Tanya. "Malunod ka sana." Nagpalutang-lutang sa tubig si Miguel. "Alam mo, ang ganda-ganda. Talagang maganda ako," agaw nito sa biirap. Panunuya niya.
Hindi naman ikaw. Ang bating suit mo, maganda. Imported yan, no? Nangingit-ngit sa galit na tumalikod ito tumalis na. Ma'am, sabihin niyo kung aalis na tayo ha? Pahabol na sabi niya. Tuloy-tuloy si Tanya sa loob ng bahay subalit pumihitit at palihim na sumilip mula sa nakabukas na sliding door. Napakagatlabi ito habang pinagmamasdan si Miguel na paahon mula sa pool. Aha! Biglang napabaling si Tanya sa may likuran niya. Ma'am, kayo ha? Tudyo ni Maya. Binubosohan niyo si Miguel no? Hindi kaganyan tanggi. Anong ginagawa niyo dyan? Naghahanap ako ng ipis para sa experiment namin, sagot niya sa na tinalikuran ang nagkakamot na ulong katulong. Monitor his blood pressure and increase his liquid intake, sabi ni Tanya sa nurse on duty na naka-assign sa kanyang pasyente. May changes ba sa gamot niya, Doc? Tanong ng nurse. Pwede mo nang tanggalin ng mefenamic acid niya. Okay, Doctor. Hi, Tanya. Bungad ni Dick, isa sa mga maliligaw ng dalaga. Intern din ito. Tiniklop ni Tanya ang chart ng pasyente at inabot yon sa nurse. Wala ka bang pasyente dito ka na naman nakatambay? Nakangiting tanong niya sa bagong dating na lalaki. For your information, well-monitored ang mga pasyente ko. Ikaw naman ang imo-monitor ko para mapabilis ang pagsagot mo sa akin. Hay nako Dick, here we are again. Napabuntong hininga sabi niya. How many times do I have to tell you na wala pa sa isip ko mga bagay na yan? Tanya, you're not getting any younger. Malapit na tayong maging ganap na doktor. We can be friends, can't we? Okay, hindi muna ako mangungulit, anito. Pero pagbigyan mo muna ako sa imbitasyon ko. How about dinner tonight? Darating tayo dyan. Right now, I'm busy. Sa ibang araw na lang, okay? Sinabi mo eh. Makapaghihintay pa naman ako. That's a good boy. Ngiti niya.